Huwag niyo po muna buksan ang apoy ng inyong kalan. Kailangan natin ng 1 cup evaporated milk. Isama na rin natin ang 1 and 1/2 tablespoon na cornstarch. Halu-haluin lang hanggang sa ma-dissolve ang cornstarch. Idagdag na po natin ang 1 tablespoon na vanilla. Ibuhos na rin po natin ang 1 can or 380 grams na ubi condensed milk. Isama na rin po natin ang 4 na egg yolks. Na ube, pwede din choco, pandan, or strawberry flavor ni yema. Nasa sa inyo po kung anong flavor ang gusto ninyo. Itatabi lang po natin para mamaya. Balatan po natin ang 26 pieces na hinog na saging na saba. Dapat po hindi overripe ang saging na saba. Tanggalin po natin ang magkabilang tulo, trim lang po natin ng onte. Ilubog po natin sa butter na ginawa natin kanina ang saging na saba. Ilipat po natin sa may breadcrumbs at i-coat po natin, make sure na buong saging ang nalagyan ng breadcrumbs. Pagkatapos natin lagyan ng breadcrumbs, dahan-dahan po natin hiwaan sa gitna, slit lang po dapat. Hindi dapat tumagos ang kutsilyo sa kabila ng saging. Tapos, dahan-dahan po natin ibuka ng onte. Make sure na hindi magka-crack ang buong saging. Maglagay lang ng onting breadcrumbs sa gitna para bumuka ang saging at yung breadcrumbs ang magiging harang para bumuka para madali lang lagyan ng yema. Iprito lang po natin hanggang mag-golden brown. Gamit Kapag lumamig na po ang yema, ilipat lang po sa piping bag. Mag-squeeze lang po sa gitna, depende sa inyo kung gaano kadami ang gusto ninyo. Lagyan lang po natin sa gitna. Pwede pong hindi ninyo lagyan ng grated cheese at pwede din naman po lagyan ng grated cheese. Optional lang po ang paglagay ng grated cheese. Lagyan lang po natin lahat hanggang sa matapos. Ready na po ang ating banana yema sandwich. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli na pagbahagi ng madiskarte recipes.